Tayo ngayong hapon ng message mula sa ating praise and worship, testimonies, sa mga bata, sa tithes. Ipaglalagyan pa ba? Mayroon pa na. Praise God. Na po. Salamat po sa Panginoon. Okay, para po sa ating pagpapatuloy sa ating series for this month, Faith Matters. So sa ngayong hapon, ang topic ni Lord para sa ating lahat, surprise. Faith over fear. So, every day we are challenged to put faith over fear. Sino po ba sa atin yung walang kinatatakutan? So, takot pala sa asawa. So, sa dami-dami ng ating pinagdaraanan, talagang marami tayong hirap, marami tayong struggles na nagkoko sa atin na matakot, magkaroon ng anxiety. But even so, sabi nga, meron tayong choice to rest in God's power, person, and provision. So instead na mag-focus tayo doon sa mga nararanasan natin, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Okay? Sa ating pong scripture for today, mula po sa Mark 5:21 to 24, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded him earnestly, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. Sa chapter po ng Mark 4 and 5, ito po yung series ng miracle ni Jesus, in which he conquered danger, demons, diseases, and death. Ngayong hapon, sino po yung gustong maka-experience ng miracle ni Lord? So ngayon po, isipin natin kung ano ba yung pinakakatakutan natin. Okay? Sarado po natin ating mga mata. Let's talk to God. Ibulong po natin sa Kanya at hayaan natin na ngayong hapon, marinig natin siya loudly. Dear Lord, we come before you this afternoon with an open heart and mind, ready to receive your love and grace. Lord, we confess minsan we allow our fear to consume us, worrying about the future and the unknown. Lord, we ask you to cast out all fear from our heart, mind, and soul. Right now, Lord, we are facing different kinds of fear. Sa mga tatay, Lord God, maaaring nag-worry sila how they will provide for their families. Hindi lang also financially, kundi yung physically, Lord God. Lalo Panginoon na malayo sila sa kanilang pamilya. Sa mga ina, maaaring minsan kami po, natakot kami na we really give light ba sa aming tahanan? Na nag-guide ba namin ng tama ang aming mga anak sa landas na nais mo para sa kanila? Nagiging submissive ba kami sa aming mga asawa? The fear of losing our faith in them. Ang aming mga anak, Lord God, natakot ba silang ma-disappoint kaming mga magulang nila? O yung mga kaibigan, yung peer pressure? May mga fear ba silang lingid sa aming kaalaman? Lord, alam mo yung puso ng bawat isang nandito, Lord God. Help us to trust in your perfect love. Kagaya ng sinabi mo sa 1 John 4:18, that there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love, and you, God alone, can give us unconditional love. Lord, yung pananampalatayang nasa puso namin, nagmumula to sa pagmamahal na nagmumula sa iyo. Help us to always choose your word. We pray all these things in the name of Jesus Christ, who can strengthen us and uphold us with His righteous hand. Amen. Okay, going back to the verse, sino po yung main character? Si Jairus. No po, si Jairus is a prominent member of the community with money, power, and authority. But he
he has a 12-year-old daughter who's at that point of death at that time. So, takot siya. He was afraid. Nabasa natin, he fell at Jesus' feet and begged, an act of faith. Okay po, so ngayong hapon, meron lang tayong dalawang i-discuss by the topic itself, the power of fear and the power of faith. Okay po. So sa modern psychiatry, sinasabi na yung fear masyadong marami yung ginagawang alipin. Yung fear. Yung parang, yung taong healthy, nagiging unhealthy. Di niya napapansin kapag tayo ay nagwo-worry, the more na tayo ay nagkakasakit. The more na tayo nai-stress. Di ba? Ang dami nating nararamdaman mula ulo hanggang paa. Pero, di ba natin napapansin kapag halimbawa, di ba yung kumanta ka lang, nawawala na. Ang gaan sa pakiramdam. Wala kang kailangang sabihin. So, yung power ng fear, ano ba ang dating sa atin ito? It's on the negative side. May dalawang klase ng fear. It's natural fear and the natural fear, it is to benefit people and is a God-given instinct for self-protection and preservation. So, yun po yung natural fear. Of course naman, everyday, naranasan natin ito. Normal lang pong matakot tayo. Okay po. Pangalawa, yung neurotic fear. Ito yung nag-focus sa atin para maging slave tayo, yung hindi na tayo nakawala. Halimbawa, okay, pag kumakain kami, syempre lagi yan may, yung may promo, buy one, get one. So, nung nakaraan kumain kami, so after nun, syempre magkakape, coffee is life. So, sa area na yon, wala kasi kaming makitang buy one, get one na coffee. So, kailangan namin pumunta sa kabilang side. So, tatawid kami ngayon sa may mga stoplight. Eh, di ba sa Qatar, bibili sa mga sasakyan. So, parang nag-iisip ka, okay, bakit kahit pindutin mo na yung button para makita mo kung mag-green, di ba? Bakit ayaw pa rin niya? Eh, naka-stop na yung mga sasakyan. So, parang natakot na kami. Tatawid pa ba tayo doon? O hindi tayo tatawid? Baka meron naman dito. Basta may ganun kang thinking, no? Tapos, pagtawid naman namin, eto na, may number pala. So, bilis-bilis kaming ganyan. So, nakakatuwa lang. So, yun yung natural fear, nakakatakot tumawid. Pero, ang gagawin mo, magiging maingat ka. Una, ang dapat mong gawin. Hanapin mo yung pedestrian lane. No, huwag kang tatawid sa hindi. Tapos, check mo kung ano dapat gawin. Pag nandun ka na, kaya mo palang i-press yun. Hindi porke nasa pedestrian ka, pwede ka lang tumawid. Kasi nga, kung nakagawa ang mga sakyan, hindi ka rin makakatawid. So, kung tumawid ka, maaaring ma-aksidente ka. So, yun yung natural fear. Nagkakaroon tayo ng instinct para sa ating protection. Okay? Yung neurotic fear, halimbawa, hindi na ako tatawid. Okay lang kasi nakakatakot, maraming sasakyan. So, anong nawala? Una, hindi ka nakatipid. Walang promo. Pangalawa, na mismo yung mas magandang venue, mas magandang ambience, iba yung opportunity. So, piliin natin ngayon kung paano natin gagamitin yung ating fear. Kasi kapag daw tayo ay obsessed sa fear, lahat ng nasa paligid natin threat na. Wala na tayong gagawin. At napakakilang ng buhay para mabuhay tayo sa takot. So maraming mga tao ang naging influential, powerful, at kilala sa kanilang field dahil ginawa nilang motivation ang fear to succeed. Sabi po ni Franklin D. Roosevelt, the only thing we have to fear is fear itself. So, si Franklin D. Roosevelt po, siya po ang 32nd US President. Naka-wheelchair po siya. Paralyzed siya. But hindi nag-stop sa kanya para gampanan ang kanyang role. Okay? Pangalawa, sabi ni Henry David Thoreau, nothing is so much to be feared as feared. Sino po siya? Siya po ang American philosopher, writer. So kung sino po yung mahilig magbasa, yung classic na Walden, or Life in the Woods. Sa po yun. Way back pa, medyo matanda na talaga siya. So, i-google nyo na lang po. So, sinabi naman ng Duke of Wellington, the only thing I am afraid is fear. Ito po ay isa siyang politician, pero mas naging kilala siyang soldier. Kung nag-aaral po kayo ng history before, siya po yung nakatulong para ma-expel yung French from Spain and Portugal during the Peninsular War. So, way back pa.
Okay? Pero pagka ako naman, ang sabi naman ni Lord sa akin, nung mga time na ako'y natatakot and I feel helpless and alone, "My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you." Wala po yung next? Okay. Sino po ang nakakaalala nito? Footprints in the sand. Tanda na, no? Familiar ba kayo o naging bell? Ganyan. Kasi po, nung bata ako, hindi po kagandahan ng bahay namin. Wala kaming bintana. May bintana pala kami malaki, pero wala siyang, yung parang nung kapis nasira na. So, sobrang luma na. So, lona lang siya. So, hindi ko alam kung alam nila Ate Vilma. Kasi, pareho kami ng bahay ni Jerome. So, ayun. So, meron kami, syempre, hindi naman din maganda. Wala din kami mga nakasabit. So, isang araw, yung tatay ko, nag-uwi siya naka-scroll. Yung naka-scroll ba na parang sinasabit? Ito po yun. Ito exactly. Kaya natutuwa ako kasi parang ayan. So, ganyan po yun exactly yung scroll ng footprints in the sand. So, syempre, hindi naman uso yung TV, hindi naman uso yung cellphone. So, wala akong magawa. Ang titignan ko, yung pinakamagandang, this one? The mic na lang. Hello? Okay po? Okay. So, syempre, wala naman akong, wala kaming cellphone, wala kaming gadget. So, ang titignan mo, kaya po nahilig ako magbasa. So, nag-iisa yung nakasabit sa dingding namin. So, lagi ko siyang binabasa. At kaya po nakasanayan ko siya, kaya po yung bahay namin ngayon, kahit po dyan, kahit po sa Pilipinas, lagi pong may nakasabit yun. Pero this time, mga Bible verses po, mga promises ni Lord, ito po, hindi man siya galing exactly sa mga verses, pero inspired siya. At ang nakatawa, nung inaano ko, naalala ko pa. One night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed seen from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints. One belonged to him and other to the Lord. Iyon po yung first praise. So to make the long story short, naglalakad sa dagat silang dalawa. So sabi niya, pag finalo ko si Jesus, sabi niya sasamahan niya ako. Pero dumating sa point ng lowest time ng buhay niya, yung darkest time, pagtingin niya, isa na lang yung footprint. Sabi niya, Lord, sabi mo, pag sinundan kita, pag sumunod ako sa'yo, sasamahan mo ako all the way. Bakit mo ako iniwan when the time I needed you most? Doon po niya sinabi na, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see one set of footprints, it was then that I carried you. Na up to now po, hindi ko alam na ganun kalaki yung impact niya sa akin. Na every time, halimbawa may matindi akong prayer, wala po kaming prayer room, pero meron kaming prayer sofa. Lagi ako doon nagpe-pray na nakaluhod. After ko lumod, syempre pagod na pagod ka na, at ihiga po ako doon. Doon ko laging nare-recall yung gantong moment namin ni Lord. Kasi hindi lang naman ito, way back pa, marami lang po talagang pinagdaan ng bawat isa. Pero ito yung palagi nag-remind na hindi ka naiiwan, hindi pababayaan. Kaya, yung power of fear, pag naalala natin kung sino yung kasama natin, dapat nawawala na yon. Okay po? So ngayon, tawagin ko po ang aking precious child, Malakay Jersey R. Iscartin, para po i-share sa inyo ang word ni God. Ang Malakay po means messenger of God. Okay, Kuya Jersey, what you can tell them? If you feel fear, I can't. So even though if you feel fear or if you're scared of something, you just remember this Bible verse and remember that God is with you. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. For you prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Glory to God. Actually, sila pong dalawa, nung nag-7 din si JM, nag-7 siya, ito po talaga yung pinasaulo ko sa kanila. Hindi man siya footprints in the sand, pero ang laki po ng pagkakapareho nila. Kasi si Lord naman, sinabi niya, di ba? Sa Deuteronomy 11:18 to 19, no po, kailangan lagi nakaremind yung mga word niya. Nakasulat sa hamba ng pintuan, di ba? Itanim sa mga puso natin, ipulupot sa inyong mga kamay, sa inyong noo. Kasi para every time na natatakot tayo, ang dami nating pwedeng pagkunan. No po? So, yon. Sino pong gustong mag-recite din ng Psalm 23? Kasi ang dami-daming verses po sa Bible. Sabi nga nila, meron daw 365 na verses sa Do Not Fear. Enough na for a year na tayo natatakot na everyday. Pero ni-search ko po siya, hindi siya literal na 365. Actually, pag tinignan niyo po yung Do Not Be Afraid, parang less than 200 lang siya. Kapag po afraid lang ang tinignan nyo, nasa 336 something lang siya. Close enough to 265. Pero, pag nakita nyo po yung mga promises ni God, it's more than a lifetime. Hindi lang siya, literal siguro, do not be afraid. Yung sabihin sa'yo ni Lord na, I will prosper you, I will not harm you, matatakot ka pa ba? I will not leave you nor forsake you, matatakot ka pa ba? I will give you a hope in the future. Ano pa bang katatakutan natin? So, use our fear para makita. Okay po? So ngayon naman, ang power of faith. So balikan po natin yung teksto natin. Okay? Kasi dapat, kapag alam po natin kasi yung mga word ni God, yun yung foundation and beginning ng faith natin. Kaya mapili natin yung faith over fear. Yung knowledge natin sa Bible, yun yung deciding factor para sa strength or weakness ng faith natin. Kasi kung alam natin yung sinasabi ni Lord, ito yung magbibigay sa atin ng courage na mas stretch pa. Halimbawa talagang takot ka na, pero pag lagi mong panghahabaan ang salita niya, yung tiwala mo na walang imposible sa Kanya, magiging ganap. So dito sa power of faith, ano ang pinakita doon sa nabasa natin? Si Jairus, dahil sa takot niya na baka mamatay ang kanyang 12-year-old daughter, nanampalataya siya. Si Jairus ay isa po siyang, may pwesto siya, may position siya sa synagogue. Meaning sila, way back pa kung babalikan nyo yan, may mga before that, opposition sila eh. Gusto nga nilang ipapatay si Jesus. Pero si Jairus, he came as a believer. Okay po? Ito, yung story na to, sa chapter 5 ng Mark, 4 na series siya na puro miracle. At akala ko, yun lang yung verse. Sabi ko, ang ikli yata, parang 21 to 24 lang. Pero, ito palang story na to ay story within a story. Di ba sa Bible natin, may mga may mga title. So para alam natin, no, halimbawa, ayan, pag tinignan niyo yung Mark 21, nasa taas niyan, Jesus raised the dead and heals a sick woman. So yung 21 to 24, iyon yung key verses natin ngayon. But hindi doon natatapos. So merong pumagit ng senaryo na ito, ako mas madalas ko siyang marinig eh. So yung healing ng yung babaeng dinudugo for 12 years. Narinig niyo na, familiar na kayo? So ganito yan. Okay, sabi ni Jairus, matapos siya magpatira pa kay Lord. Okay, sabi ni Lord, sumama siya. Pagsama niya ngayon, naglalakad na sila pupunta sa bahay ni Jairus, itong babae na ito na dinudugo, for 12 years, ginawa niya na lahat. Wala. Nagpagamot na siya, naubos na lahat ng pera niya. At knowing nung time na yon, kapag ikaw ay dinudugo, isolated ka. So, ibig sabihin, wala kang kasama. Hindi ka pwedeng kang makasalimuha. Pero siya, ginawa niya ng lahat except yung hawakan ang Panginoon. So, ang ginawa niya, alam ko, feeling ko, nagmimilag itong tao na ito, hawakan ko lang yung laylayan ng damit niya. Sigurado gagaling na ako. Yun yung faith niya. Which is ginawa niya, hinawakan niya, and then true enough, na huminto yung pagdudugo niya. But si God, of course, though tao siya that time, but He is 100%
na God. Alam niya may nawalang power sa kanya. So sabi niya, sino humawak sa akin? Kayo ba, try nyo nga hawakan yung laylayan ng katabi nyo kung matatouch. Kung mararamdaman. Imagine mo yung damit nila, di ba? Parang dress, hawakan lang. Sabi ng mga disciple, Lord, ang dami naman tao dito, malalaman pa ba namin kung sino? Hindi, may humawak sa akin, naramdaman ko. So sabi nung babae, alam niya kasi siya yun so guilty siya. So nagpatira pa din siya. Tremble in fear. So hindi ko na po babasahin yung buong chapter kasi po ito ay mula po verses 21 hanggang 43. So ikukwento ko na lang pero mas maganda kung basahin nyo rin kasi sigurado na magre-reveal at magre-reveal ang Panginoon sa inyo kasi ito kahit paulit-ulit mong basahin yung healing ni Jesus, iba ang nagiging revelation every day. Talagang new every morning. So nung nandun na siya, natatakot siya. Bakit? Kasi gumaling na siya Feeling niya baka bawiin kaya 'to? Maaari gano'ng isipin niya or baka parusahan kaya ako nito kasi siya, kasalanan 'yun kapag nakahilubilo ka kasi meron nga siyang sakit. So ngayon, sabi niya, ano ang sabi ni Lord sa kanya? Anak, your faith has made you well. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, ang kinatatakutan mo, sabi ni Jesus, anak, your faith has made you well. May amen po doon. So, while Jesus was speaking dito, tuloy natin yung kwento ni Jairus. Kasi yung una, hindi naman sinabi kung ano nangyari sa faith niya, no? Ang alam lang natin, sumama si Jesus. But of course, knowing Jesus, definitely answered prayer yun. No, pero, minsan kasi tayo ganito alam nating answered prayer, kaya lang may mga delays. Kagaya nitong bleeding woman. In between. Parang, ano ba naman, namamatay na nga yung anak ko tapos meron pang, pero hindi natin narinig yung kay Jairus. Kasi nga, andun yung faith niya. Walang sinabing, dito, parang tumigil lang siya, tapos nagtatakbuhan na yung mga kasambahay niya. Sabi na, Jairus, wag mo nang abalahin ng guro kasi patay na yung anak mo. Nag-i-start na sila ng ceremony doon. May mga crying ladies na. May mga umiiyak na. So, ibig sabihin, patay na. Declared na patay. So, syempre si Jairus, andun yung faith niya So, pag binasa niyo po yung kwento, wala siyang respond. Pero si Jesus ang sabi niya kay Jairus, don't be afraid, just believe. Narinig niya So, anong ginawa ni Jesus? He allowed no one to follow him except Peter, James, and John. So, the rest of the gang naiwan, pati yung mga kasambahay naiwan. So, ang natira lang, ang pamilya at yung 3 disciple plus si Jesus. Ang ginawa niya, sabi niya, natutulog lang to. Hindi siya patay. Pero andun na yung mga ceremony, kompleto na. Nag-iiyakan na talaga sila. Kasi nandun tatabail na sila. So, ang sabi lang ni Jesus, hinawakan niya yung kamay ng bata. Sabi niya, Talitha kum. Little girl, I say to you, get up. And she obeyed. Kailangan natin mag-commit to obey God's word with our actions. Mahirap kasing sabihin nagtitiwala tayo, pero natakot pa rin tayo. Si Jairus, hindi niya pinakinggan yung mga tao na sa paligid niya. Sinong pinakinggan niya? Si Jesus. Pag tayo ba natatakot, sino yung pinapakinggan natin? Sino yung sinusunod natin? Ngayon po, I want to call, of course, if I called on my precious son, I will call another my first precious son, si Matthew. Siya po ay Matthew, gift of God. So, he will share yung testimony kung paano yung power of faith ni Jesus, yung nararamdaman niya, naranasan niya. Okay, it was nung birthday ni Mommy, October 10, maybe when I was 8 or 7 years old. We were celebrating her birthday in a hotel. Tapos, me being 8 years old, I was very makulit. I just kept running around, and it got to a point where my stomach started hurting a lot. It got to a point where I couldn't move, couldn't walk anymore, and as soon as they brought me to like
the hotel room in the bed. My mom wanted to pray for the pain, and she told me na the only thing I can remember is, do you have faith in God? And as soon as and of course I said yes, and as soon as she started praying, and when she stopped, I just remember it just being fully gone. I felt okay, I felt better, and just that was my first interaction with God. Ay, thank you, Kuya. Praise God at our young age. Kasi tuwing ba may devotion kami, tapos pag kami question doon about faith, tatanong ko sa kanya kung ano yung Jesus story niya. Kasi daw para alam mo kung save yung isang tao, dapat meron siyang Jesus story. So paano mo nalaman na kilala mo si Jesus? Lagi niya yung kinukwento without knowing na meron palang impact sa kanya talaga nung at a young age na ganun. No, kasi po noong panahon na yon, syempre, nag-hotel po kami kasi po may trabaho ko that time. Saka, pag may birthday ko lang, pag wala po akong trabaho, hindi po, hindi po kami. So parang, so nag-aano kami noon, kasi sabi nga niya makulit siya, so yung appendix po niya noon, sumakit talaga na matindi. Prior to doon kasi, meron na siyang nararamdaman pa before. Sabi ko, wag ka na masyadong baka mamaya lumala. So that time, talagang nakita ko in pain siya. Kasi siya mataas yung tolerance sa pain, hindi siya basta-basta nagko-complain. So nung time na yon, talagang nakita ko yung pain. Sabi ko, okay. Lagi ko kasi tanong sa kanila, pag pinagpe-pray ko sila, Katsi Joyce, do you believe that God can heal you? Kasi pag nakikita natin yung mga healing ni Jesus, ang lagi lang tanong, ang sabi ni Jesus, di ba? Your faith has healed you. So kahit ipag-pray ko siya, kung hindi naniniwala, kung hindi ka naniniwala, walang mangyayari doon. So kailangan yung healing nagmumula po yun sa atin. Nagmumula po yun sa pananampalataya natin. Nagmumula yun sa faith natin kay Jesus. At anong pagbabasihan natin yun? Yung word po ni God. So ayun, sabi ko sa kanya, okay, pag hindi ito nag-subside, I will call emergency. But since naniwala ka, just believe. Kaya sabi ko nga, kuya, hindi mo ba naiisip na baka coincidence lang? Baka nag-subside lang after ko mag-pray, maybe it take time. Tapos sabi niya, that intense na kind ng pain, alam niya, only God can do that. At iyon yung mahalaga. Hindi na mahalaga, sabi niya, it doesn't matter if kung coincidence man yun o hindi. Basta ang alam ko, gumaling ako nung pinag-pray mo ako. At iyon ang maganda. Kasi sabi ko, nag-work si Lord kasi naniwala ka. Because of your faith. Kaya po, kagaya ng sinabi ni Lord sa babaeng dinudugo, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Iyon po yung kasunod na verse nun. Ikaw ay magaling na. Do we want to live in faith over fear? Sumunod tayo kagaya ni Jairus. Diba? Sinabi ni Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Kaya church, ngayong hapon, don't be afraid, only believe. Glory to God. Question is, ito po, pakinggan po natin ang question. In your personal experience, when was the time you overcome fear through faith? Sa personal nating experience, when was the time you overcome fear through faith? Ayun po yung question natin na pagbubulay-bulayan natin. Sige. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church, sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy niyo tayong talanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Ano? Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah.